pag-aanunsyo ng ating masipag Mm. at mahusay na Vice Presidente. Oo nga. Alam mo, partner, Ano ba to? kanina Reverse psycho oo tayo. nga eh. Kanina nagbabasa kami ni Ranjuman Elmar Acol. Hi Ranjuman Elmar Acol, yung aking pag-partner kami sa RMN Network News. Would you believe parang umabot kami ng almost 20 minutes, yun lang ang binabasa naming balita at tungkol kay Vice President Sara Duterte dito sa kanyang pagbabahagi at paglalahad na siya tatakbo for 2028 presidential election, partner. Alam mo, merong ano yan eh. It's part of the strategy of the president. No? Exactly. At Mm-mm. para sa kanyang plano na tumakbo bilang presidente, Pangulo. no? Mm-mm. Uh, sa 2020. This is part of the political strategy of the Vice President Mm. na sinasabi niya na itong announcement ko na to, no? Mm. Parang gusto niyang sabihin na, oh, yung mga kaalyado ko, huwag kayong bibitaw basta-basta sa aking partido at sa aking plano na pagtakbo ng bilang Pangulo. Nandito ko kasi Mm-mm. baka mamaya kasi natatakot ang kanyang mga kaalyado dahil dito sa nalalapit na impeachment trial na kanyang kakaharapin sapagkat anytime from now, the impeachment complaint against the Vice President will be Mm-mm. referred to the Committee on Justice. Yeah. So Oo. paalala to sa kanyang mga kaalyado na, oy, nandito ako ha. So Mm-mm. it's more of consolidating the forces, no, of the Vice President in President. preparation for the 2028 presidential elections. At Elections. itong maagang pag-anunsyo na to, Mm. parang sinasabi ng Vice Presidente, itong anunsyo ko na to, no, ay bilang pagpapaalala sa inyo na Mm-mm. lahat ng reklamo laban sa akin sa Kongreso, yung mga naghain ng impeachment complaint Mm. laban sa akin, ito ay hindi isang proseso para makamtan ng katarungan, kundi isang proseso upang politically destroy my plan to run for President of the Exactly. Republic. Siyempre, yung nagsasabi niya Wow. partner, di ba? O tatakbo Mm. ko. Naku, ano lang yan sa akin kasi tatakbo ko. Mga sinasabi lang yan sa akin. Paninira yan. May mga sinasabi. Kasi tatakbo nga ako ng Pangulo. Ayan, sa 2028. Sabi ni Cheska Macorol, attorney, it's like burning old elections to make future better and brighter elections, even as a person becomes independent. Sabi niya. Yes, Oo. marami din nagsasabi na itong usapin na to ay hindi usapin tungkol sa katarungan, kundi usapin tungkol sa eleksyon. Mm. Yes, Maaga ba? oo. Maaga ba, partner? Alam mo, Pag-usapan? partner, usually no sa regular na sitwasyon, no, pag ikaw ay Ngayon. tatakbong pangulo, O ako. ang Oo. anunsyo niya ng pinakamaaga niyan is at least 1 year before the presidential election. Okay. But dito sa kaso ni Vice Presidente Sara Duterte ay medyo nagtataka ang ilang mga political observers, mga Mm. political analysts because it's too early to Oo. declare your intention to run for president. President. Because ano bang petsa ngayon? Today is only February 18 and the 2026. election will be held on May So we 2028. still have 2 years, partner, to 2 go? years and 3 months or 4 months. So Yeah. that's too early. Medyo para kumbaga parang premature announcement to of your Mm. candidacy. At 'di ba kung maalala mo before we have discussed that in the past, no, Mm. based on the history, political history, Mhm. no, lahat ng dumedeklarang Tatakbo. maagang Oo. dumedeklara sa Pangulo. pagka-presidente, wala pong nananalo. Oo, Oh. lahat ng dumedeklarang maaga except in the case of Joseph Estrada. Oh, bakit, partner? Iba Anong ang Joseph Estrada nung kasikatan niya. Malakas ang karisma at talagang may foundation sa politika at mm. artista eh. Medyo Oo. sikat pa siya nung time na tumakbo siyang presidente Presidente. at siya ay very active at nagtatrabaho siyang
vice presidente. That is the main difference. Joseph Estrada was the chairman of Presidential Anti-Crime Commission at sumikat siya doon. Nagamit niya yung pagiging action star niya. And there was a performance on the part of Vice President Erap Estrada. And then comparing the political charisma of Erap to Vice President Sara, malaking pagkakaiba. Kasi si Erap daanan ka lang yan mapapalingon ka. Noong time niya, nung kapanahunan niya. Oo. Parang ang appeal niya, tapos katabi si Fernando Poe Jr. Nako, Iba lalo ang na dating. partner. Oo. Panalo ka agad. Pero dito kay Sara Duterte, iba ang karisma niya. Mahina ang karisma niya. It is only the former president Yung ang tatay. nagdadala sa kanya. Yung tatay. Yung tatay ang malakas ang karisma. Yung partner, meron siyang kinakaharap na hindi maipaliwanag na pondo. Nakakadagdag din ito, partner, sa ibang mga kababayan natin na hindi niya sinasagot. Oo, yan ang problema niya. Oo. So kaya itong sabi ko nga kanina, this is part of her political strategy because siya ay naharap sa mga reklamo. Kumbaga ito ay isa niyang legal shield niya to Oo. Parang para pagtakpan ang kanyang mga problemang legal sa Very impeachment. good explanation, Nung siya ay attorney. naging Secretary of Education, 100 milyon Oo. ang hindi niya naipaliwanag diyan sa Department of Education, yung Oo. pagbili ng mga libro, ng mga laptop, lahat, At nung siya ay aktibo pa diyan sa Vice President na humihingi siya ng confidential fund Oo. na hanggang ngayon ay hindi niya nasasagot. Oo. So ito ay parang pinlano niya na teka muna, sigurado tong linggo na to i-refer na sa Committee on Justice ang mareklamo laban sa akin dyan sa Kongreso para magkaroon ng impeachment trial sa Senado. So para magkaroon siya ng dahilan Do you na think pinipersecute ako. wow, persecute. Parang narinig ko lang yung kay Political persecution to. persecute. Do you think part of this would be the Vice President's last resort for her political... Palagay ko last card niya to, tong anunsyo niya na to. Mabigat to, Last card niya partner. to. Yung pag-announce niya na yan. Delikado yan, yung announcement niya na yan. The more that she will be facing more legal challenges ang kakarapin niya dito. Partner, At i-advise siya dito sa early announcement of kanyang presidential bid. Pero partner, paliwanag din natin sa usapang batas with you, attorney, of course. Ito, kung siya ay dito, hindi naman maapektuhan yung kung halimbawa sa pagsasabi niya na siya itatakbo, yung impeachment, at saka kung siya ay maging presidente, halimbawa lang, halimbawa, pinapangarap niya, sinabi niya, hindi naman makakaapekto dito yung kaso ng kanyang ama ng dating pangulo sa The Hague, sa The Netherlands, partner. Dahil pinaliwanag din yan kanina ni Attorney Conti, partner. Napakaganda rin ng paliwanag dyan. Hindi naman to makakaapekto doon sa kanyang kaso ng kanyang ama sa Netherlands kasi it's a different case naman. But actually, in some situations, pwedeng maisip na International Criminal Court that if they will believe the survey, sasabihin nila ito potential to na manalo at maging presidente if ever na hindi magpo-prosper yung impeachment complaint sa Senado. Definitely, if the trial of the former president will continue doon sa ICC at definitely magpang-aabot yan yung presidential elections and then the trial of the former president doon sa ICC. So lalong mangangamba ang mga judges doon sa ICC that they need to convince themselves na dito ka lang talaga, hindi ka namin papayagan kahit anong petisyon, anong motion na pabalikin ka sa Pilipinas, lalong-lalo na hindi ka namin pababalikin ngayon because there is a chance na mag-revenge ka doon sa mga testigo, 500 yan. Paano pag nanalo yung anak mo? Di ba? There is a great chance that they will get back to these people who stand or stood as a witness
doon sa kaso ni Duterte. And sa ICC. correct me if I'm wrong, partner, 'di ba? Vice Presidente pa nga lang siya, hindi na nga dito nilitis yung kaso because of the fact na yung ano no partner, what is the exact word ba? Yung being the Vice President o dating presidente ang pangulo dito sa Pilipinas, yung mga ano yung mga kilala, yung partner, yung meron ka pang ano syempre naging dati kang pangulo, meron ka pang dating, 'di ba? Meron ka pang mga kaalyado, partner. Kaya nang iniwasan din. Counter-offensive nila yan. Oo. Counter-offensive na yan laban sa ICC. Correct. Kung ganyan na sitwasyon, lalong mawawala yung legal stand ng mga pro-Duterte na sinasabing we need to try the case of Duterte here in the country, no, instead of sending him to doon nga sa The Hague at panatiliin siya doon sa The Hague, no? Oo. Lalong mas hihina yung kanilang legal contention na dito Correct. dapat pabalikin si Duterte at Oo. magkaroon ng trial dito. Tama. Definitely kung dito ang trial tapos nanalo si Duterte, that would Naku. be tantamount to acquittal Oo. of the former president. Presidente na yung anak Anak di niya ba? oo. Kung si Sara Duterte will be convicted doon sa impeachment trial sa Senado, ang mga mangyayari nito, tapos ang kanyang ambisyon to become a president of this country. Oo. Why? Because the penalty for impeachment conviction will be a perpetual disqualification to hold public office. Oh. Although this is not criminal in character, but it will only remove you from your present position As and the fact that you will be prevented from holding public office. Kahit janitor, hindi ka na hindi pwede pwede. magtrabaho Basta government partner. Yes, Oo. yan ang problema niya ngayon. Oo. So ngayon, parang naghahanap yan ng alibay o katwiran na pag na-convict siya sa Senate, sasabihin niya prior to conviction, number 1 ako sa survey, kaya nyo pinipilit akong matanggal, ma-impeach, Yes, ma-convict yes. sa impeachment. Kasi number 1 ako sa survey. Oo. Siyempre, yung mga supporters niya, mag-aalsa yan. Definitely, we need to be prepared for that situation na pwedeng magkagulo. Let us say, kinonvict mo yan sa Senate. Tapos nakapagdeklara na ng presidential bid niya. Oh. No? Paraan niya para mahikayatin yung kanyang mga supporters na teka muna, gumawa tayo ng parang people power dito Bakit ganito? Nako. Porket nakikita nilang malakas akong contender for the presidency. Kinonvict ako sa Senado. Teka, kilos tayo. So there will be several mass actions before the presidential act. Nanggulo pa. Presidential elections. Nag-umpisa pa ng gulo, partner. Definitely, isa yan sa plano. Baka pwedeng part of the plan yan. Teka muna, pag tayo in-impeach, kinonvict tayo sa impeachment dyan sa Senado. Wag naman Gagawa sana. tayo ng mass actions yan. Definitely, maniwala ka, hindi papayag yan na hindi mapuesto yan. Kasi ang laki na ng sinugal nila dyan sa ICC dito sa Pilipinas. Katakot-takot na reklamo. And they need to extricate themselves from all of these legal problems. Yun lang. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law.